Madaling sabi, mga kababayan, President BBM, Vice President Inday, Senate President Digong, Speaker of the House, GMA. Tanong ko lang po sa inyo. Halimbawa, with all indications po, si BBM manalo ng landslide. Kasi lagi siyang in all surveys, laging landslide po. Hindi makakalahati yung ganyang closest rival. So manalo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasi tuwang-tuwa yung mga mamamayang Pilipinas, especially the Marcos loyalists. Then at the same time, some Marcos loyalists, mga kababayan, preferred Inday to be the Vice President. Although sa survey, mga kababayan ngayon, si Soto po yung leading at malayo si Inday. Far second siya, si Inday, sa survey ng Pulse Asia. Then of course, because of the DDS, manalo ding senador kasi, di ba, 12 senators naman siya eh. Although, ang leading ngayon, si Tulfo po. Hindi pa naman kasi kasama yung pangalan ni President Digong. Then, sa Congress, sigurado ng panalo, mga kababayan, si GMA kasi wala man daw kalaban yata. O baka may nag-file din, pero insignificant o hindi kilala. So definitely GMA will return to Congress. And because of her influence as former president and naging Speaker of the House na, makabalik as Speaker of the House. So madaling sabi, mga kababayan, President BBM, Vice President Inday, Senate President Digong, Speaker of the House, GMA. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, makatapos kaya si BBM ng 6 years? Iwan ko po sa inyo yung kasagutan sa tanong na yan. Now, si Inday po, wala man pong public support na sinasabi. Hindi man po siya nagsabi na tinatanggap niya yung adoption ng partido ni Bongbong Marcos. And she is running under Lakas CMD ni Gloria Macapagal Arroyo. The President, si Digong, has publicly declared na never niyang ginusto si Marcos. So malinaw na ayaw niya. And in fact, as I was telling you, mga kababayan, sa mga previous natin, makikita ninyo ang pag-iwas ni Digong kay Marcos.
2016, pumunta si BBM kay President Digong. In-entertain naman, but ang kinuha for Vice President, mga kababayan, si Cayetano. Okay? Then, sabi ko nga sa inyo, yung protest filed by BBM against Lomi I can assume, mga kababayan, na kahit privately, hindi tumulong si si President Digong, hindi tumulong po sa kay Bongbong Marcos. So, Bongbong Marcos is on his own, sa madaling sabi, mga kababayan. Gloria Macapagal Arroyo, si GMA po, can never be an ally of the Marcoses. Kasi malalim po yung sugat. The reason for that, mga kababayan, siguro naikwento ko na ito sa inyo, noon pang panahon ng kanyang tatay. Kasi po, yung tatay niyang si dating Presidente Diosdado Macapagal, tinalo ni Apo Lakay, yung tatay ni Bongbong Marcos, si President Ferdinand Marcos. Ito po yung sabi rito. In 1965, sabi dito, si Diosdado Macapagal stood for re-election. Nagsiksa na siya ng re-election for president and was defeated by Ferdinand Marcos, who subsequently ruled for 21 years. So, si Diosdado Macapagal was a liberal. Alam naman ninyo kung sino yung tawagin nating eternal enemy. Gets ninyo po? Alam naman ninyo kung sino yung eternal enemy ng mga Marcoses, the liberals. Kaya nga po, hindi maalis sa isip natin itong nangyayaring drama, for the last several days and culminated po yesterday dun sa Commission on Election, kung saan si Inday Sara hindi tumakbo for president. And by her own admission, mga kababayan, doon sa kanyang statement, she planned, she think, and sabi niya doon, pinag-iisipan niyang maigi on the long term ang mga ginagawa niya. Hindi sa yung tawag doon, so padalos-dalos. So may long-term plan, mga kababayan, by her own admission, si Inday Sara. As I was telling you sa mga previous videos natin, the ultimate goal ni Inday Sara is to become president sana. Kaya lang, sabi ko po, nakita niya siguro sa survey, mahirapan na niya tayo na makuha yung mga Marcos loyalists na sumuporta sa kanyang tatay. Then she decided to settle sa
pagiging vice president muna. Di ba? Anyway, tama kayo. Sabi ninyo, bata pa naman si Inday Sara. So, after 6 years, she can run for president. Di ba yun? Nakuha ninyo po? Yun ang sinasabi ninyo. No. Kaya nga po, tinatanong ko po sa inyo, halimbawa, iboto ninyo po si BBM, sigurado iboboto ninyo for president. Then, Digong, Senate President. Sara, Vice President, on standby. Di ba, succession po? Pag may nangyaring hindi ka nice-nice, tulad ng nangyari kay Erap. In GMA, mga kababayan, the Speaker of the House. Nakikita ba ninyo yung naaninag ba ninyo yung naaninag ko? Baka isipin ninyo. Masyado yan, advance yung pag-iisip mo, Mr. Maravillas. Advance talaga po. Mismong si Inday Sara, advance mag-isip. So, kailangan po, advance din tayo mag-isip. As I was telling you, you have to protect BBM. If you love BBM, you have to protect BBM. Huwag ninyong papaligiran siya ng mga potential threats sa kanyang presidency po. Although right now, mga kababayan, sa survey, kaya lang malayo pa, ang leading po si Soto, 44%. Si Sara, 25% lang. Kung magkaganon, di maganda. Di ba? Sa Senado, ito po ibigay ko na lang sa inyo. Tulfo Cayetano Escudero, top Pulse Asia Senatorial Survey. 68.4 voter preference po yung nakuha ni Tulfo, ni Rafi. Si Cayetano, 59.9%. And Sorsogon, Governor Francis Escudero, 57.3%. Sinundan, mga kababayan, ni Senator Migs Zubiri, 48.4%. Former Vice President Chijo Marbinay, 46.1%. Former Senator Jingo Estrada, 45.4%. Senator Win Gatchalian, 42.0%. In Action Star, Robin Padilla joined them in the higher ranks. Bakit wala dito yung walang number na ilinagay? Ay, baka 42.0% din. Senator Villanueva, 38.1%. Senator Risa Hontiveros, 37%. So sila yung pumasok sa winning circle po. Magic 12 na sinasabi. While former Senator Gringo Honasan, 33.8%. Richard Gordon, 32.1%. And former Senator J.B. Ejercito Estrada on the 13 to 15 spot ranking. On the 16 to 20th place in the survey, pumasok pa rin si Estela
Then kasama rin mga kababayan sa pumasok sa labas. Pumasok sa labas, paligtad, si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, nag-file pala si Herbert, and si Harry Roque po, pumasok din sa labas. Kasama sa labas ng Magic 12, si Defense Secretary Gilbert Chidoro at si Senator Laila de Lima. So as you can see, mga kababayan, di pa magkasama dito si President Digong kasi kahapon lang nag-file through his lawyer for Senator. So in the next survey po, nasa sa inyo po kung ipapasok ninyo si President Digong. But if you love, sabi ko nga, if you love BBM and you want to protect him from threats in the future na baka biglang malairap, alam na ninyo inyong gagawin po, mga kababayan. Ayos? Yan lang po ang ating gustong itapik sa inyo. Hindi na tayo magsasalita ng masyadong napakahaba para madali di ba? Madali nating mag-gets. Ako po si Dante. Maraming salamat po. At maraming salamat pala doon sa mga viewers natin, yung mga nagba-viral na po siya. 114,000 yung video kong isa. Just kahapon yata yun. And yung ngayon, close to 60,000 yung kagabi. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At binabasa ko po yung mga reactions ninyo, nakakatuwa. Kasi nagustuhan ninyo yung ating mga analysis. But of course, there are some, very few, talagang ganun. Hindi natin pwedeng pagustuhin yung lahat ng tao. May kanya-kanyang posisyon po. Ang akin lang, I am opening your minds sa mga possibilities. So that yung mga pinaghirapan po ninyo ay hindi masayang. Kasi po, mga kababayan, alam naman natin kung bakit the whole world. Di ba? Ika nga. The whole world is, against Bongbong Marcos. Alam na ninyo kung bakit ayaw nila makabalik. So, yun lang po, mga kababayan. Ako po ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man.
serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa akin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa na aking natutunan. Hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.